Hello mga coders, nasa part 1 na tayo ng Learning Laravel. Sa part 1, magda-download tayo ng Laravel framework at i-configure natin ang Laravel homestead natin. Ganon din, introduce natin ng Laravel routes, controller, and views, yung mga basic nila. Hindi kasama sa course na to kung paano mag-setup ng Laravel homestead. Kung gusto mo gumamit na at matutunan ng homestead, makikita sa description ng video ito ang link sa homestead tutorial at maging ang LAMP tutorial kung gusto mo gumamit ng LAMP. Kung sakaling meron ka ng web development environment, then let's proceed. So, ang una kong gagawin is start menu at of course, yung bash, open natin. And i-run na rin natin siya as administrator para high yung privilege niya, higher privilege. Okay. So, sa naalala nyo, kung napanood yung tutorial ko, nag-setup ako ng homestead under my home directory, which is C, user, and users, and then user. So, inside the user, nandun yung homestead ko. So, cd homestead. Okay, so ngayon, nasa homestead na ako. At ngayon, dito ko rin nilagay sa homestead directory ko yung projects. So, pag in-open natin yung projects, this PC, then users, then user, and then projects. Homestead muna pala, and then projects. So, ito yung root directory ko. Ito yung sinetup ko sa homestead YAML ko. Dito nakalagay lahat ng mga codes na gagawin ko sa homestead or lahat ng Laravel projects na gagawin ko. So, magsisimula na tayo. Ang una kong gagawin mga ka-coders is kailangan kong i-run si Vagrant. Para mangyari yon, under homestead directory, which is nasa home directory ko, during my installation, i-run ko si Vagrant app. So, ngayon mga ka-coders, na-i-up ko na si homestead. Bago yon, open ulit natin yung home directory ko sa Windows. Then, sa root directory na sinetup ko, projects. So, dito kasi nakamap, sa homestead YAML ko, dito nakamap yung, yung mga projects. Okay, so, ngayon, balik kay bash. And then, papasok tayo ngayon kay homestead. So, Vagrant, SSH. Ngayon, nakalagin na tayo. So, ang next na gagawin ko is change directory to code. Then, pag nakita nyo, pag nilist ko siya, ang laman lang niya is web, which is ito. Ulitan natin konti. So, makikita nyo naman na nandito. So, lahat ng project ko under code is nakamap dito. So, ngayon, magkikreate tayo ng bagong project using Composer. Composer, create, project. Then, lagay natin preferred list, Then, Laravel. And then, yung gusto natin ipangalan sa bagong project natin. So, gagawin ko siyang blog ang ipapangalan ko sa project. And then, press enter. And then, mapapansin niyo mga coders, habang dina-download niyo yung Laravel files, once makreate na niya, lalabas na siya sa Windows directory. Dito. Makikita natin yan mamaya. Kasi diyan nakamap yung code natin na directory from homestead. So, ayun mga ka-coders. Tapos na tayo mag-create ng bagong project, which is blog. So, kung makikita natin, pag inelist natin, makikita natin na nandun na si blog. And then, sa Windows directory natin, since dito nakamap, meron na rin siyang blog directory, which is nagko-contain ng Laravel Laravel codes or Laravel framework. So, okay. Ngayon, after natin gawin yan, exit muna tayo kay homestead, exit. And then, clear muna tayo para malinis. So, ang next natin na gagawin mga coders, is i-edit natin si homestead YAML. So, balik tayo sa homestead directory natin. And then, sa homestead directory, edit natin si YAML. Homestead.yaml. And then, notepad na lang ang gagamitin ko. And then, kung pinanood nyo yung tutorial ko sa pag-create ng homestead, ito yung pinaka-basic setup na ginawa ko. Ngayon, mag-a-add ako ng panibagong domain. So, this time, ang papangalan ko, imamap ko sa domain ng blog.test.
And then of course, ang directory niya is blog, which is yung ginawa natin kanina. So, ito, explain ko lang mabuti mga ka-coders, ano. So, inedit natin si Homestead YAML, di ba? At balik tayo sa projects yan. So, kung mapapansin nyo mga ka-coders na itong directory sa Homestead YAML natin, ang home directory, folders, is nakamap kay projects directory ko sa Windows. So, from Homestead to Windows. Ngayon, sa pagtutok naman, pag in-access si homestead.test, yung previously ginawa ko sa tutorial na Homestead tutorial ko, nakatutok siya sa web, which is ito, public. And then, of course, yung kakagawa lang natin na project na, or na Laravel na blog, nakatutok siya ngayon dito sa blog directory, public, which is ito. Okay? Which is, ito rin yung ito yung ano niya, yung location niya for our homestead directory. So, ayun. Then, magdadagdag na rin tayo ng panibagong database. So, siguro ang kakabit ko na lang is blog. So, yun yung magiging bagong database natin. Okay? Control S, save. And then, siguro i-close na natin to. Wala tayong kailangan. Alam naman natin ang IP address is ito. So, dito natin itututok mamaya. Ngayon, kailangan nating i-run si Notepad as super admin. So, run as administrator. Then, just click yes. And then, open natin ngayon. So, ang location niya, mga ka-coders, is kung saan naka-install yung, yung Windows mo. Sa akin, sa Drive C. So, C, Windows, and then System32, drivers, etc. And then, makikita natin si host. Kung hindi niyo makita yan, dito sa drop-down menu, piliin niyo all files para makita. And then, open. So, ito yung unang configuration ko ng Homestead. Gusto kong magdagdag ng panibagong domain, which is yung gagawin natin. So, dadagdag ko lang yung same IP, and then blog.test. Then, Control S, Control C. Now, ang gagawin natin ngayon is, dito sa labas, sa ating bash, i-run natin si Vagrant Provision. And, para mag-take effect yung changes natin sa Homestead YAML. Let's try na nga kung mag-take effect na yung ginawa natin. So, hanapin natin si blog.test. Press enter. So, ayun. Nakita natin na naitutok ng maayos and na-access na natin via browser si blog.test. So, ngayon, babalik naman tayo ulit kay bash, and then pasok ulit tayo kay Homestead. And then change directory lang tayo under code yung directory na ginawa natin, which is blog. Ngayon mag-initialize ako ng git init. Mga coders, yung link din, kung gusto niyo matutunan yung Git, meron din akong link sa video na to kung saan makikita yung Git basic tutorial. Okay, so Git init, then pag chinek natin status, so i-add natin siya, and then commit natin, --m, initial commit. Okay, so pag nag-git status tayo, na-commit na natin lahat. So ngayon, mag-check out ako ng bagong branch. And papakalanan ko siyang develop. So, pag nag-git branch ako ay nasa develop branch na. Okay? Again, mga ka-coders, yung link para sa Git tutorial ay nasa ibaba ng video ito rin. So, ngayon, na-commit na natin siya. Yung initial commit natin, which is empty Laravel framework. Ngayon naman is gusto natin i-open siya. Ang ating blog using open with. Wala. So, I guess, dito na lang. Visual Studio Code. And then, after natin ma-open si Visual Studio Code, buksan lang natin yung kung saan nakalagay yung kung saan nakalagay yung ating project. So, ito si blog, i-open ko siya, select folder.
So, ito yung, mga ka-coders, isusum lang natin, So, ito yung Laravel framework na dinownload natin. So, ito siya, meron siyang mga configuration, which is, sisilipin na din natin mamaya-maya. But for now, gusto ko lang muna i-introduce yung pinaka-basic ni Laravel, which is, dun tayo kay routes, then controllers, and then kay view as well. So, unahin natin si routes. So, si routes mga coders, ito, meron siyang apat dito. Sa under routes, merong apat na files, which is for API, channels, console, and of course, yung web, which is accessible via browsers. Okay. So, ito yung contents ni routes mga ka-coders, ito yung route, and then ito yung type of request, and then yung URL, and then yung function. So, makikita natin naka-closure lang siya. Nga pala mga ka-coders, yung natin, type of request natin, iba't iba yan. Pwede yung put, pwede siyang put, then pwede rin siyang delete, and then, of course, pwede rin yung post. Meron din siyang options. So, iba't iba ang type of request na available dito sa route. So, mamaya gagamitin din natin yan later on this course. Gagamitin din natin yung mga yun pag nag-start na tayo mag-save ng inputs. So, sa itong index natin, nilaload niya yung welcome view, which is matatagpuan under resources, views, and then welcome.blade.php. So, ito yung nilaload niya. Ito. So, matatagpuan natin sa browser natin, ito yan. Kaya nga, pag inedit natin yan, i-close ko lang tong notepad, Pag inedit natin yan, instead of returning view, na welcome, return natin hello. Lagay na lang natin, h1. And then save. And then makikita natin dito sa ating browser na hindi natin na lagyan ng semicolon. Then reload. So ayan, na-load niya yung nire-response natin. Ngayon, for example, let's add another route. And this time, ang route na gusto natin is, let's call it sample route, sample lang. And then, ang i-display doon is yung word na sample. So, pag binisita natin, yung URL na sample, /sample, so, makikita nyo na andyan yung sample. So, ganun lang kadali gumawa ng routes, mga ka-coders sa Laravel, And then, let's try another one. This time, magdagdag tayo ng, meron siyang including na parameter, na variable. So, let's call it number. Then, of course, we have to put it here, and then, dito na rin, maglagay tayo. Okay? So, naglagay ako ng variable sa URL natin, and then, of course, papakita lang natin kung paano ka pwede magpadala ng dynamic variable dito. So, let's say 1. So, see, makikita nyo yung word number 1. Let's say 3. 3. Of course, pwede rin ng text string dyan, So, ayan, mayroon string. And then, another thing is, pwede ka pa magpadala ng isa pa, actually. Let's try another one, which is text. Let's just call it text. For example lang, mga ka-coders, And then, $sign text. Okay. So, ngayon, dapat i-display niya sample number, and then, test. So, let's lagay 5 test. So, ayan mga coders,
pwede mong i-access yung dynamic values coming from your URL. So, yun yung mga variables na pwede natin ipasa sa URL. Another try and then word na try. So, ayun mga coders, no? Ganun lang kadali mag-setup actually ng routes kay Laravel. Okay? Medyo laki pa natin na onti. Zoom natin yung screen. Oops, siguro masyado malaki na. Hindi, pwede pa yan. So, ang next naman na gusto kong ipakita is kung paano siya i-load using controller. Or sige, bago pala yung mga coders, no, let's create another view. This time, sa view, let's create a new file and let's call it sample.blade.php. Okay, sa sample.blade, let's just put in h1, then and h1. Okay, and then let's call it sample. Okay. Now, going back to our routes, sa URL na sample, i-return natin. So, kasi sa index natin naka-return si view, then welcome. Ngayon, dito naman, sa sample, i-return natin si view, then sample. So, mapapansin niyo mga coders, naka-omit yung word na blade.php. And it's very important, tatandaan natin na pag gumagawa tayo ng views, lalagyan natin siya lagi ng blade.php because we are using blade templates. So, ito yung tinatawag na blade templating sa Laravel. Okay? And then, so, na-save na natin. So, open natin si browser. Balikan natin si sample lang. Ayan. Niload niya yung view na sample. Lagyan natin na sample view. Press, and then save it. Para lang makita natin na niload niya talaga yung view. See? So, ganun kasimple mag-load ng view kay Laravel. Okay? Actually, pwede ka pa magpadala ng dito dito na sa kabila. Dito. Erase natin to. Then, view. Sample. With. Then, lagay natin yung kailangan natin gawa ng array. Number, i-assign natin yung variable na number, and then text, i-assign natin yung variable na text. Okay, so ito yung way para magpadala tayo ng variable papunta naman ng views, which is yung mga blade natin. So let's just add in h2. Then, lagay natin dito, lagay natin dito is $sign number, which is yung pinadala natin. And h2. And another one, h3 na lang. Then, text. Control S, save. So, balikan natin ngayon si browser. Let's add, let's say, 55 and then view test. So, ayan mga coders, ganun lang kasimple magpadala ng variable kay ng values or ng data kay view. So, using this command with, ipapadala niya yung laman dito. And then, to access it and to display it, lalagay lang tayo ng curly braces, So, yun yung pinaka-basic pagdating naman kay view. Ngayon, punta naman tayo kay controller. So, open natin si terminal. So, si terminal natin, hindi pa tayo nakalagin kay Vagrant, So, kailangan natin mag-login kay Vagrant. Punta tayo kay Homestead muna. So, under Homestead, Vagrant SSH. Ngayon, punta tayo kay code and then kay blog, which is yung ginagawa natin. So, bago ko gawin yung controller, mga coders, punta muna tayo kay app, HTTP, and then controllers.
So, kung makikita natin mga ka-coders, ang laman lang ni controllers is yung controller.php. So, wala pa siyang ibang laman. So, ngayon, gagawa tayo ng bago. So, para magawa natin yon, run php artisan make controller. And let's call it sample controller. So, hindi pa ito yung gagamitin natin mga coders. Sample lang yung mga, ini-introduce ko lang muna yung mga basic bago tayo mag-proceed sa actual controller na gagawin natin. Then, press enter. So, mga coders, kung mapapansin nyo, after natin mag-create ng sample controller, nag-reflect agad dito. So, ito yung laman ng sample controller natin, mga coders. So, explain ko lang mabilis, So, namespace, and then yung request library, and then of course yung sample controller natin. Ngayon, bago tayo mag-proceed pa ng mas malayo, gusto ko lang explain si namespace kasi marami na ako confused din kay namespace kung minsan eh. So, sa PHP kasi, ang namespace ay ginawa para isolve ang dalawang problema na madalas ma-encounter ng mga gumagawa ng library and also ng application. Una is name collision. Pangalawa is yung ability to alias naman or to shorten long names. So, paano ba yun? Bibigyan ko kayo ng simple example dito. Erase muna natin to. Sample lang to mga coders ha. Then, let's say meron tayong namespace. Let's call it email validator. And then, another is namespace. Let's call it mobile validator. Now, ang laman ni email validator is, let's call it function validate. And then, just return true. For example, ganyan lang kasimple yung laman ng validator natin, And then, ang laman naman ni mobile validator, function validate. Kunyari, ganyan lang din kasimple yung laman ni mobile validator. Okay? So, kung mapapansin nyo mga coders, magkakaroon tayo ng name collision. Malaki ang chance na magkaroon ng name collision because meron tayong parehong validate na method or function. Ngayon, si namespace kasi is masasolve niya yan. Paano? Ganito lang kasimple. For example, existing yung ganyang function, kunyari. Example lang naman mga coders. So, pwede natin ma-access yan. For example, ganito. Mobile, validator, and then, let's call it validate. And then, pangalawa, yung email. Then, let's call validate as well. So, ganyan mga ka-coders. Pwede mo siya mapagsama and yet, ma-access mo siya ng hiwalay, nang hindi nagkakaroon ng fatal error or hindi nagkakaroon ng name collision. Okay? So, Control Z ko na. Babalik ko na sa dati. Napakita ko yung pinaka-best example. So, let's say, meron tayong use. Dito, meron tayong email validator. And then, let's say, meron tayong use number validator or mobile validator. Okay. Ngayon, para ma-access yan, let's say, meron tayong dito, public function validate all. So, ngayon, para hindi magkaroon ng collision, gagamitin lang natin ganito, email validator, and then, let's call validate. And then, mobile validator. Validate. So, ito yung main purpose, kung bakit meron tayo, kung bakit nagawa yung namespace para solusyonan yung problema sa name collision. So, kahit meron kang dalawang validate function, hindi naman magko-collide to. Okay? Another is, for example, meron kang pareho. Example, napaka-meticuloso mo. Meron kang dalawang email validator. Yung isang email validator mo is custom, let's say custom.
And then yung pangalawang validator mo naman is third party. So, mapapansin niyo mga coders, no? May name collision na agad siya. So, para ma-fix yun, pwede mo naman lagay na email na i-alias siya. Email validator 2 or another email validator. So, ayan. So, wala na siyang name collision. So, pwede mong i-double validate yung input. So, ito yung advantage talaga, yung name collision na fix. And then, of course, kung gusto mong paiksiin, EB. So, pwede mo siyang i-run as EB. As EV. So, EV. Oops. So, ganyan kasimple yung yung namespace. So, I hope na gets natin kung para saan yung namespace. Kasi marami akong nakikita minsan ako confused pa kung para saan yung namespace sa PHP. Okay? Now, Control Z na natin. So, ito yung pinaka-basic form ng controller. Ngayon, maglagay tayo rito public function index. So, sa index, gusto nating i-load si, let's say return view. I-load natin si welcome page ni Laravel. Ngayon, balik tayo kay web. So, kay sample, imbis na return natin si closure dyan, maglalagay tayo ng function na. So, let's put in sample controller at index. So, ang gagawin nito is, i-return niya si sample controller index method. So, kung babalik tayo rito, sample controller natin, yung class natin, and then yung index function, which is also our method, yan ang i-return niya. Which is, dapat i-return niya uli yung original view ni Laravel. So, pag pumunta tayo kay sample, ayan, pinakita niya uli si Laravel. So, ganyan kasimple mag-load naman, mga ka-coders, mag-load ng view din kay controller. Ngayon, for example, gusto niyo rin maglagay ng let's call this sample naman. For example, gusto niyo i-load dito yung number and then yung text. And then, ito na lang ang gamitin natin. So, i-return na rin natin to. Okay. So, this time, ito naman ang papalitan natin. At papangalanan natin siyang at sample na. So, dapat, pag binuksan natin si sample ulit, sample, and then yung number, let's say 55, and then test. Oops. Ano ba yung load niya? Oops, hindi pa pala na-save. Save natin. And then, balikan natin. So, ayan. So, ganyan din kasimple magpadala ng data sa ating view from controller. So, makikita natin sa third URL natin or third routes natin, mga ka-coders, kung paano magpadala ng dynamic data from URL to your controller, and then from your controller dito, pinadala natin yung data to our blade, to our view. So, another way para dyan, which is usually, normally ginagawa para mapaiksi, is i-assign sa variable. Data equals to, so, ayan. And then, save natin. So, para lang mas malinis siya. So, ayun mga ka-coders, yun yung pinaka-basic ni Laravel. So, sa next part natin, mag-start na tayo mag-compile ng assets, and then, of course, mag-dig in deeper tayo kay Laravel views, yung mga blade templating niya. So, ayun mga coders, see you on the next part.